month ago, sinasabi na ni Ombudsman Remulla na ready na. Pipirmahan na lang yung kaso ni Villanueva. Tapos biglang ngayon, wala pa. After a month na yun, ha? So, kung talagang sinasabi nilang hindi selective justice, bakit yung mga kaalyado nila, hindi nila makasuhan ng plunder? Tapos, meron nga silang kinasuhan, ginawa namang state witness. Ah, alam niyo yung ganong klaseng mga pahayag, tapos sasabihin mo walang selective justice, anong tawag mo dun? At ito'y pangalawang araw na sa nangyari diyan sa People Power Monument. Ano bang nakikita mo rito? Ano bang basa mo rito? At marami ding mga panggagaslight, meron pang sinasabing ginigipit sila. Yung LTO, LTFRB, pinaghahanap yung mga sasakyan. Nandoon, meron daw hinaharangan para hindi makapunta dyan ng mga kababayan din natin na gustong lumahok sa rally, Banat. Feeling ko hindi na ito hindi na mapipigilan ng taong bayan kasi yung galit ng taong bayan talagang punong-puno na. Kung ano-anong pinalalabas nila na mga parang sasabihin nila, nakakagulo lang, kesyo nakakaperwisyo sa taong bayan, tapos pati yung mga kung ano nung sinisilip nilang problema kuno diyan, katulad nga yung sinabi nyo, yung sa LTO, pati yung mga bus, hindi ho nila pinakikinggan. Yun ho ang ang problema dito. Hindi ho marunong makinig itong gobyerno. Instead na pakinggan yung daing ng taong bayan, abay para bagang hinahanapan pa ng mali, hinahanapan pa ng ano mapupunan nila. Opo, at dito naman po sa pahayag ng Palasyo ng Malacanang na dinidispute nila na may selective justice na nangyayari ngayon sa gobyerno, simula kahapon, deny, tapos ngayon bago siya tumulak pa Canada yata, sabi niya na mali ang paniniwala ng INC. Eh, sino ba nagsalita? Si Auntie Claire? Kung si Auntie Claire yan, alam Mismo naman ang natin, presidente. matik na... si Presidente. Nakakapagsalita pa ba siya? Opo, opo, bago siya. Kasi ang huli kong naano sa kanya, parang hindi ko na maintindihan eh. Sa totoo lang hindi ho sa nag-aano tayo. Pag nakikita ko yung interview niya, hindi ko na talaga pinanonood kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Although, kung sinasabi niya na ganyan, hindi ko kasi magets, bakit hindi nila magets na dapat makinig instead na punahin yung keso sasabihin nila na hindi naman selective justice, yung parang si Marcoleta o yung mga mga minority senators na pala ngayon ang pinupuntirya lang. Pero tingnan nyo nga si Villanueva, safety na. Diba? Doon pa lang una, ang tagal-tagal na yan. Actually, a month ago, sinasabi na ni Ombudsman Remulla na ready na. Pipirmahan na lang yung kaso ni Villanueva. Tapos biglang ngayon, wala pa. After a month na yun, ha? So, kung talagang sinasabi nilang hindi selective justice, bakit yung mga kaalyado nila, hindi nila makasuhan ng plunder? Tapos, meron nga silang kinasuhan, ginawa namang state witness. Ah, alam niyo yung ganong klaseng mga pahayag, tapos sasabihin mo walang selective justice, anong tawag mo dun? Opo. Sir Banat, magandang gabi po. Si Jade po ito. Isang tanong lang po. Kaugnay nga dito sa pagtitipon ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC dyan po sa EDSA People Power Monument. Sa tingin ho ba ninyo, may epek pa? May epekto pa ito? Mahalaga pa itong ganitong mga pagtitipon sa ilalim ng administrasyon ngayon? Considering na, marami nagsasabi, manhid na ang administrasyon, manhid na po si BBM at iba pa. Ano po ang inyong masasabi hinggil po dyan sa mga argumento, naratibo po mga ganyan? Malamang yung mga nasa Malacanang, manhid na. Kasi kung sabi nga ni Amy Marcos, bangag, talagang ang bangag, manhid yan. Wala yan, kahit anong, di ba, sa mga pamilya, pag may bangag ka dyan, kahit anong sabihin mong, wag mo na masaktan
yung magulang mo, wag mo saktan yung anak mo. Pero pag bangag, wala na talaga, manhid na talaga yan. So lalo na ito sa daing ng mga Pilipino, manhid na. Pero wag nating kakalimutan na meron tayong iba pang mga elemento sa gobyerno na maaaring nagmamatsyag din. 'Di ba? Maaring tinitingnan nila kung dadami ba ito. Kasi remember, ang AFP po, ayon sa ating konstitusyon, it should protect the people. Yun ang ating nakalagay sa konstitusyon natin yan. And as a matter of fact, nakasulat din sa konstitusyon that the power of every department sa atin emanates from the people. So maybe, and I'm hoping that they are listening sa daig ng mga taong bayan. Maybe pinaparami pa nila, sana, at makikinig sila. Kung hindi rin sila bangag. Pero kung bangag din sila, bangag, ibig ko sabihin, lulong sa kapangyarihan, aba, mahirap din yun. Kasi maraming klase ng addiction eh. Addiction sa droga, addiction sa kapangyarihan, addiction sa pera. So hindi natin alam kung anong klaseng addiction ang meron ng ating AFP. Kasi kung ikaw, hindi ka naman addict, matino ang pag-iisip mo, hindi ka addict sa pera, addict sa kapangyarihan, iisipin mo bakit itong mga to nagrereklamo, lalo na kung dumami. Again, wala pong unconstitutional doon. Kasi nakasulat naman po sa ating saligang batas that it should protect the people, the will of the people. So kailangan protektahan nila yon. Ngayon, ewan natin kung gaganon ba ang ating AFP. Siguro bilang panghuli, Bay, yung mensahe mo na lang sa ating mga kababayang nagmamasid sa mga ganap ngayon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan na nanonood, tayo po ay mag-obserba lang ng sa mga kaganapan. Kasi ano ho ba yung pinagkaiba nito doon sa noong mga rally at ngayon? Noon kasi talagang yung mga tao lang ang nagsisimula, medyo maliit pa. Ngayon nakikilahok na rin yung mga muka na hinahanap natin. Yung mga leader, katulad po nila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Amy. Yan yung mga hinaantay natin eh. Kasi hindi ito simpleng panggigipit lang sa isang senador. Ito malaking malaki ng kawalan sa taong bayan, yung mga pagnanakaw na ginagawa. At sa tingin ko, merong progress. Huwag ko tayo magsasawa kasi baka isipin din ba, ginawa na natin yan, nag-rally na tayo, no? Wala naman nangyari. Hindi ngayon, mas marami nang sumasama. It will take time. Ika nga di ba kung remember, nung panahon ng Israel at Ehipto, it took them 40 years. I'm not saying na kailangan umabot pa tayo ng 40 years. Pero during that 40 years, merong tinuturo ang Diyos sa tao niya, sa kanyang bayan. Ngayon, maaaring may tinuturo ang Diyos sa ilang pang mga politiko at ilang organisasyon pa. At eventually, dahil patong-patong na nakikita nating niloloko yung batas, kaya nga yung talagang pinakaano dyan is they're trying to bend the law as much as they can. Feeling ko, nakikita ng taong bayan yan. Not just the masa, but the middle sa C, nakikita na rin yan. Even some of the leaders ng ating bansa, nakikita na ho nila yan. Kaya kapit lang tayo, tuloy-tuloy lang yung ating panawagan na magkaroon talaga ng tunay na anti-corruption sa ating gobyerno, yung galit talaga sa korap. Kasi kawawa na ho ang bayan natin eh. Kaya nag-uusap nga po kami ng mga banateros dito sa China. Nakakalungkot kasi sobrang progressive tong China na to. Pero tayong mga kurap, tayo pa lumalait sa kanila. Nakakalungkot naman sobra yun. Hindi natin ma-realize na tayo talaga ang kurap at tayo may problema. Kaya sana tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin dyan.